Angeline's POV. Bumaba na lang ako para naman may makakasama si Adi. Nginitian ko pa si Riza na kasambahay din dito. Sandali pa siyang tumigil upang tanguan ako. Ako na pala magluluto mamaya, Riza. Ayos lang ba? Wala pong problema, ma'am. Tumango ako at tutuloy na sana sa labas, ngunit naisipat ko, igawa muna na merienda si Adi. Tiyak na pagod yon kanalaro. Binalingan ko ulit si Riza bago tumiretso sa kusina. Riza, okay lang ba pabantayan muna sandali si Adi? Wala kasi si Yaya Karen walang kasamang anak ko. Di naman ito humindi at umuo naman agad. Panatag akong pumunta na sa kusina. Iniisip ko pa rin ang lulutuin ko mamaya. Ayoko maghabol sa oras. Muli nga lang nangunot ang noo ko matapos madatnan doon si Yaya Karen. Nakatalikod at may hawak na cellphone sa tenga. Napangisi ako matapos maisip na baka boyfriend niyang kausap niya. Tahimik akong dumiretso at maingat na binuksan ng ref. Agad kong kinuhang tasty bread at jam mula doon. Yes po ma'am, gagawin ko po. Ahanap lang po ako ng pagkakataon. Sasabihin ko po kayo. Mahinang sagot ni Yaya Karen sa kausap niya. Sandali akong natigilan. May iba pa ba siyang amo bukod sa amin? Ako na pong bahala kung paano. Makakaasa po kayo? Dagdag pa nito. Sinara ko ang ref at agad na tumayo sa gilid niya. Akala ko marinig ko ang kausap niya ngunit hindi. Mag-iingat po ako ma'am. Paalam na. Pagtatapos ito sa usapan. Agad tong humarap ngunit napasigaw matapos akong makita. Nanlalaki ang mga mata nito at niyakap ang kanyang cellphone. Kanina pa po ba kay John, Ma'am Angeline? Namumutla na ito na siyang ipinagtaka ko. Bakit parang takot na takot tong nakita ko o dahil nahuli ko siyang may kausap na iba? Yes. May iba ka pa palang amo, Yaya Karen? Di kami na-inform. Simpleng sagot ko. Ayoko naman din manghusga. Baka kasi breadwinner pala siya ng pamilya at kailangan niya na malaking kita. Kaya lang di ko maintindihan ang sarili kung ba't nagdududa ako. Imbes kasi nangitian ito upang gumaan ang pakiramdam niya, mariin ko siyang tinitigan. Di naman po ako full-time doon. May pinapagawa lang po si ma'am. Kailangan na raw po kasing gawin agad. Sinong ma'am? Baka kilala ko at pwede kitang mahinga ng extra pang oras. Di ko alam pero mas namalato sa sinabi ko. Nagbukas sara ang labi nito at nanginig ang palad kung kaya kiniling ko ang mukha ko. Naiinip na sagot niya. Mama, I'm hungry. Nawala kay Yaya Karen ang atensyon ko at napunta kay Adi pawis na pawis. Agad ko tong nilapitan. You play too much, Adi. I love the car, Mama. I had fun. But I think it will be better and enjoyable with Daddy. Sa day off ni Daddy, papaturo ako magmaneho ng totoong car, Mama. Hype na bigkas nito. Kunwari kong pinasingkit ang mata ko. Pag-iisipan ko. Mama, big boy na po ako. Protesta nito ngunit ginasihan ko lang siya at ipinaghanda ng merienda. Sa nalyapan ko pa si Yaya Karen na tahimik na nasa gilid. It's okay, Yaya Karen. You can leave now or kaya tulungan mo na lang si Riza sa sala. Tsaka ako naaalamin ang isa pa niyang amo. Gusto ko rin maging good terms kami para naman di siya mahirapan sa trabaho. Pero magluluto pa po ako ng hapunan, ma'am. Binitawan itong cellphone at nagtungo sa ref. Tarantang naglabas ng manok. Bumuntong hininga ako at nilapitan to. Ako na, Yaya Karen. Ako na magluluto ngayon. Hindi, ma'am. Trabaho ko po ang pagluluto. Ako na po ang magluluto. Pagrarason nito at bahagya pang tumaas ang boses. Naipirmi ko ang labit, di yun nagustuhan. Mariin ko siyang tinignan kung kaya't nabitawan niya agad sa lababo ang manok. Ang trabaho mo lang alagaan si Adi, Yaya Karen. Ang pagluluto trabaho ni Riza at pumayag si Riza na ako ang magluto para sa mag-ama ko. Malamig kong tugon. Pero ma'am, Yaya, my mama is a good cook. And surely Daddy wants her cooking. Don't worry, Mama won't poison Daddy. Humagikik pa si Adi. Awang ang labi ni Yaya Karen at sandali pang dumaan ng iritasyon sa mata nito. Ngunit agad ding nagyoko at lumabas sa kusina. Tumaas tuloy ang kilay ko. Wala ba siyang tiwala sa akin? Sandali kong pinagibit balikat yon at naghanda na lang ng ricados. Pinaakyat at pinaligo ko rin si Adi matapos itong magmerienda at magpahinga. Habang pinagmamasdan kong kumulo ang niluluto kong beefsteak, umiikot din sa isipan kong inakto ni Yaya Karen. Wala akong matandaan na ganito ito sa akin bukod ngayon. Mabait pa nga ito nung nakarang araw kaya't bakit tila nililimitahan ako nitong kumilos. Automatikong namilog ang mata ko matapos maalala ang matandang Montero. Hindi kaya ayaw nito sa nakitang holding hands namin ni Andre kung kaya't inuutusan niya si Yaya Karen?
Pero ma'am ang tawag ni Yaya Karen. Kaninang kausap kaya't baka hindi ang Don yon. Sumakit yata ang pakiramdam ko sa kaisipang yon. Inayaan ko na lang at ini-off ang apoy bago muling umakyat para makapag-ayos man lang bago dumating si Andre. Matyaga kami naghintay ni Adi sa kanya. Hindi kami bumaba at nanood lang ng cartoons habang naglalaro ng Lego pieces. Napangiti pa ako matapos makatanggap ng mensahe mula dito. From Andre. I'm almost home. Nakagat ko ang labi, tila kinikiliti na naman ang tiyan ko. Pinigilan ko ang sarili mag-reply. Pakipot naman ang kahit konti lang. Fix that mess, baby. I-ready na natin ang dinner. Ngumiti. Ganito pala ang pakiramdam na magkaroon ng pamilya. Masarap sa puso na may pinaghahandaan. May hinihintay at may nakakasalo sa pagkainan. Mama, for sure, Daddy will love your cooking. Bulong ni Adi habang pababa kami sa hagdan. Ngumisi ako. Let's see, baby. Arte pa naman ang daddy mo. Sabay kaming tumawa at agad na tinahak ang kusina. Nangiti pa ako tandang ayusin ang mga plato. Ngunit nawala ang ngiti ko matapos makitang kalat sa sahig ang niluto ko at nasa ibaba pa rin ang ginamit na kaserola, maging ang pusang puti na kinakain ng karne. Mommy, is it the cat's fault? How can we eat now? Malungkot na tanong nito. Naging ako nalungkot at naikayom ang kamao. I don't think it's the cat. Natigil ako matapos maramdaman ang matipunong braso sa bewang ko at paghagan sa bato ko. Pagsulip ko sa mga braso kay Andre ang mga yon. What happened? Nag-aano lang tanong nito. Bagsak ang balikat, tinarap ko siya ngunit umawang ang labi ko matapos makita si Yaya Karen may bitbit na transparent bowl na may ulam. Malamig ko tong tinignan. What happened, Yaya Karen? Malamig na sabi ko na ibinaling nitong mahigpit niyang tingin sa isang katulong na natigilan sa kinatatayuan niya. Ang sama-sama ng loob ko. Ayoko sana magbintang o mag-isip na masama, ngunit nang makita si Yaya Karen may bitbit na ulam, nag-init ang dugo ko. Naisip ko kasi siya mismo nagkalat ng luto ko sa sahig para lang mapansin ang luto niya. Pero bakit niya gagawin yun? That's the biggest question I have right now. Gusto ko siyang pagalitan, pagsabihan o kaya naman bulyawan. Ang kaso nakatitig si Adi at ayokong mapanood pa niya ang ganon. Kaya imbes na kumprontahin si Yaya Karen, nag-walkout ako at nag-marcha paakyat sa itaas. Nagkulong ako sa kwarto at nagsuot ng jammies at tumilata sa kama. Ayaw kumalma ng puso ko sa inis. Nakakapanggigil ngunit wala kang magawa. Ayoko na ring bumaba at baka hindi ko mapigilan. Sana lang pinakain ni Andre si Adi. Kalahating oras din yata ako nakahiga sa kama bago bumukas ang pinto. Tumagilid ako at di pinansin si Andre. Dinig ko ang mga yabag nito at paggalas sa kanyang relo. Pinagluto at pinakain ko na si Adi. He doesn't want to eat Yaya Karen's dish. Simula nito. Maybe because Adi knows my effort. Gusto ko sana isagot ngunit nanatiling tahimik. Kapag narinig kong lumundo ang kama sa gilid ko at naramdaman ang palad nito, dumapo sa bewang ko. What about you? What do you want to eat? Banayad niyang tanong. Napapikit ako pagkatapos ay nagmulat din. Humarap sa kanya dahilan para mapunta sa tiyan ko ang mainit itong palad. Sayang yung niluto ko. Mahinang sambit ko. As much as I wanted to eat that too, the cat already enjoyed it. Maybe we can cook another dish? Nagsalubong ang tingin nitong umaasa. His eyes both showed amusement and hope at the same time. Ha? Bakit? Di ka pa ba kumain? Litong tanong ko. Ngumisi siya na maliit at agad na umiling. No. I wanted to join you for dinner pero may hindi inaasahang nangyari. Pero gusto ko pa rin kumain kasama ka. Namula ang tenga ni Andre pagkatapos sabihin yon kung kaya't napangisi ako. Nahihiya pa? Wala sa oras na napaupo ako sa kama at nginisihan siya. Pinanliitan ko pa siya ng mata. So gusto mong kumain kasama ako? Paninigurado ko. Ilang beses na rin naman kasama pero iba pa rin kapag alam mong gusto ko makasabay sa pagkainan. Pwede tayo magluto ulit at sabay kumain. Or you want to go for a night ride? I can drive. Bahagyang namilog ang mata ko sa naging offer nito. Gusto ko na magluto kami pero tingin ko mas gusto ko mag night ride. Ni minsan kasi hindi ko pa nagagawa yon. Kung aalis tayo ng bahay, paano si Adi? He's probably asleep by now. Should we wake him up? He asked slowly. Di na, bilan na lang natin tapos bukas niya kainin. Tumango ito at tinulungan akong tumayo. Pinasadahan pa niya ang suot kong ternong jammies. It's cold outside and your clothes are thin. Puna nito. Pag-angat ng tingin ko sa kanya, tinatanggal nito ang coat niya at pinatong pa sa balikat ko.
Tahimik akong nagpasalamat at uuna na sana sa pagbaba, ngunit hinuli niya ang palad ko. Mahigpit iyong hinawakan. Gabi naman, Andre. Kaya ko naman ang lamig. Ngunit hindi ito nakinig. Tuloy-tuloy lang niya akong inalalayan hanggang sa marating namin ang sasakyan nito. I am just making sure that you don't catch colds. Umingos ako at umirap sa kanya. Bago tumuloy sa sasakyan nito, what do you want to eat? Dumukwang ito at ekspertong nilagay ang seatbelt ko. I want pizza? Mahinang sagot ko. Maliit itong umisi at tumango. Pagkaraay pinandar ang sasakyan bago may pinindot para bumukas ang bubong na sasakyan at salubungin kami na sariwang hangin. It's super cool and fresh, sambit ko. Tinig ko humalakak to at minaniobra na ang sasakyan. Nililipad ang buhok ko dahil sa hangin at unti-unti ako niyayakap ng lamig. I hope this may erase your upset, sweetie, he whispered. Nakagat ko ang labi, tinaas ang dalawang kamay upang damihin ang hangin at ipatangay dito. Sayang talaga yung niluto ko. Mahinang bigkas ko na narinig nito. You can always cook again. I will eat everything. Awang ang labi kong nilingon si Andre, ngunit abala ito sa kalsada. Ayokong umasa pero pwede naman siguro kung may permiso. Masyado na kasing humaharot si Andre at may mga banat na ganyan pa. Pinatahimik ko ang sarili ngunit sa loob-loob ko, nagwawala ang puso ko. Hindi na nga ako makausap na maayos matapos magkahanap ng drive-thru. Bumili ng pizza at muling napagpasya na sa bahay na lang kainin. Saka na siguro ang night ride kapag pwede nang sumama si Adi. Akala ko nga tuloy-tuloy na sa bahay, ngunit nakuha pa nitong bumili ng red wine bago kami bumalik. Go upstairs now, sweetie. I will prepare this and bring it into the room. Kumibit balikat ako at hinayaan siya. Pumanik nga ako sa kwarto at matyagang naghintay. Di naman nagtagal, tumuloy ito sa may bitbit na tray. Nilapag niya ang mga yon sa kama, sa gilid ko, bago walang pakundangan na nagtanggal ng long sleeve. Ano ba, Andre? Magdamit ka nga? Humalakak ito at talagang walang mali siyang tinanggal din ang pants nito. Iniwan lang ang boxer shorts niya. I will take a very quick bath, then I will join you to bed. Kumindat pa ito na nakapagpailing sa akin. Pero nung nasa banyo na si Andre, gusto ko na ulit tumili. Pero pinigil ko dahil baka marinig ng iba. Pinagtripan ko na lang yon at kumain. Binuksan ko rin ang red wine na nasa side table. Di pa ako nakontento at pinakailaman na rin ng TV para sa movie marathon. And when I found the right movie, I settled myself on the bed and leaned my back on the headboard. Ganong ayos ako dinatna ni Andre na kalalabas lang sa banyo. Nagpupunas pa to ng buhok. Binabalandra ang matipuno niyang tiyan. Tayong pajama lang suot. Enjoying? He asked as he crawled onto the bed and settled himself at my side. The pizza is so delicious. Ani ko lang para lang may masabi. He nodded his head and encircled his arms around my waist. Sumandal din to sa headboard at sumimsim sa wine niyang nasa side table. Feed me, sweetie. I'm hungry, he demanded. Napamaang ako. May kamay ka, Mr. Andre. Why don't you use them? Tinaasan ko siya ng kilay at kumagat ng pizza. Just feed me. Walang sabi, kinuha nito ang kamay kong may hawak na pizza at nilapit sa bibig nito. Agad din kumagat to na tumarap sa TV pero duda ako kung nanonood ba to. Ginawa pa niya ulit yon hanggang sa ako na pala mismo ang nagbibigay sa kanya. Kung di pa niya kinagat ang kamay ko, hindi ko pa mapapansin. You enjoyed feeding me? Bulong nito sa tenga ko. Hinigpitan niya ang yakap niya sa bewang ko. At pinatong niya ang mukha niya sa balikat ko. Wala na sa movie ang tensyon ko at napunta na sa mumunting hagka ni Andre sa balikat ko. Maging ang hawak kong tray, muntik ko pang mabitawan kung di lang nito naagapan. Easy, sweetie. Then he breathed heavily. Wala na nga akong pakialam matapos itong kunin ang lagay ng pizza at itabi kung saan. Ang focus ko ay ang mainit itong labi at mainit na palad na unti-unti naglalakbay sa binti ko. You're not hungry anymore? I asked using my hoarse voice. Dinig ko ang mababigat nitong paghinga habang unti-unti akong hinihiga. Not anymore. I miss you, he tenderly whispered. Muling nakiliti ang tiyan ko at wala na yata talagang matino sa isipan ko matapos akong kumapit sa batok nito nang pumunta siya sa harapan ko. I don't know that a great CEO, whose name is Andre, would admit that he missed me. We're always together, Andre, so where did you miss me? In bed? Napangisi ako but he wasn't bothered. Ngumisi lang to at kagad akong hinagkan bago inayos ang bewang ko at pinaghiwalay ang mga binti ko. Maya-maya pa'y naramdaman ko na lang ang sarili ko
Nagpatangay kay Andre hanggang sabay naming naabot ang sukdulan. "That was amazing, sweetie," he whispered, and yet my mind is already drowning and sleepy. Inayos ito ang binti ko sa magkabilang bewang niya, habang ako na may dinantay ang mukha ko sa kanyang tapat ng puso. Narinig ko ang malakas sa tibok ng puso niya at hindi ko alam, pero nakakakalmado yon sa akin. "I can sleep like this forever, Angeline." Sinserong bulong nito sa akin. Ngumiti lang ako at pumikit. Iniyaan ko rin siyang magkumot sa aming dalawa at hinayaan ang sariling matulog. And maybe we both know we need each other and that we're comfortable enough to enjoy each night, to let ourselves be ruled by our own bodies. Di ko alam paanong hahayaan namin ang isa't isa na malunod sa mainit na pagsasalo. Sa isang linggong nakalipas, di na ako makatulog na wala si Andre sa tabi ko. Gusto ko mangayakap at hagkan niya. I crave his warmth and I know when he needs me. Dahil di naman ako nag-abalang gumising sa kalagitnaan ng gabi para lang mahanap siya sa harapan ko at gumagalaw. It became a habit, and it now feels like a normal thing with a kick of sweetness and spiciness. But my favorite part is to be in his arm, cuddling and sharing our body heat.